Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Tayo po ay maganap. Dahil nandito tayo para sumamba, magpuri, at dakilain ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sige po, lahat po tayo ay tumayo. Patuloy tayong lumapit sa ating Diyos na buhay. Patuloy tayong magpakumbaba, magpalinis ng ating puso. Sa umaga nito, malaya kang lumapit sa ating Diyos sa mga ikaw lugar niyo naroroon. Nasa bahay ka man, nasa labas ng usaling ito, saan ka man damong naroon, patuloy kang lumapit sa Diyos, patuloy tayo sama-samang lumapit sa Panginoon, patuloy tayong humingi ng kapatawaran, patuloy tayong magpalinis, at patuloy na lumapit sa Kanyang trono sa umagang ito. Yes, Lord, pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa kabutihan mo, sa buhay namin, Panginoon. Tunay kang dakila, tunay kang hindi nagbabago, Diyos. Tunay kang mabuti, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Dalangin namin, O Diyos, samahan mo kami. Samahan mo kami sa umagang ito, Diyos. Katagpuin mo ang bawat isa, Panginoong Hesus. Ang nais namin, Panginoon, ay makita ka. Ang nais namin, Lord, ay makasama ka, Panginoon, sa bawat minuto ng aming buhay, Lord God. Lord, we need your grace. We need your mercy, O Diyos. Sa umagang ito, Lord, sama-sama kami lalapit sa iyo. Sama-sama kami nagpapakumbaba sa iyo, Diyos. Lord, pagulin mo ang aming puso. Lord, linisin mo ang aming puso, Panginoon. Yung nais namin sa umagang ito, Lord, maranasan ka namin, O Diyos. May bigay namin yung pinaka-the best na papuri na nararapat ay para sa iyo, Panginoong Hesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Banal na Espiritu, Diyos. Patuloy kang kumilos, Panginoon. Patuloy mo kami katagpuin, Panginoon. Patuloy mo kami punuin ang iyong presensya sa umagang ito, Diyos. Lord, nasasabi kami sa mga gagawin mong himala sa buhay namin, Panginoon. Lord, hindi kami pipili, Lord, Diyos. Hindi kami papapili, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Ibibigay namin lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat na nararapat para sa iyo. Hallelujah. Yes, Lord, we welcome your Holy Spirit. Oh, Jesus. Oh, hallelujah.
Lord, patuloy na lang namin sa mga kapatiran namin, Lord, na hindi maka-avail, O Diyos, nakikinig, Panginoon, sa magdako ng internet, sa magdako ng lugar sa mga Diyos. Lord, patuloy na lang namin, Lord, kung paano mo kami kakatagpuin ngayon, Lord, katagpuin mo rin sila, Panginoong Jesus. Katagpuin mo ang kanilang pangangailangan, abutin mo yung mga pangangailangan namin, Lord. Sino mang mga may karamdaman, O Diyos, sa ilalim, sa umalang ito, O Diyos, mga panalangin namin, Lord, natutuloy mo, O Diyos. Hallelujah. Lord, nagaganda kami, Panginoon. Hindi kami
verse 1 to 5, O pasalamatan ng Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan at mananatili. Verse 2, pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pang walang hanggan. Amen po ba? Makapangyarihan higit kanino man itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mamamalagi panghabang panahon. Verse 4, dakilang himala at kababalaghan, tanging siya lamang ang makakagawa. Amen. Paniwala po na nito. Pagkat ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Sa kanyang talino ay kanyang ginawaya ang mga langit, pagkat siya'y walang hanggan at hindi uupas ang kanyang pag-ibig. Amen po ba? Ang pag-ibig ng Diyos, laging sa iba. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging sa mga
Panginoon Jesus. Hallelujah. Lord, nakakaya ko yung mga ginagawa ko sa buhay namin, Panginoon Jesus. Mga church, magpupunta tayo mga sa atin, Lord. Magpupunta tayo na tapos mo. Lord, kaya dito kami, let's sing again. Lord, kanta tayo sa ating Panginoon. Hallelujah.
O Diyos, sapagkat alam namin na sa kalagitnaan ka namin, Lord. So, umagang ito, Panginoong Jesus, patuloy, Panginoon, na sisigaw namin sa lahat ng dako, Panginoon. Kung gaano ka kadakila, kung gaano ka mabuti, Panginoon. Kung gaano ka katapat sa buhay namin, O Diyos, mga pangako mula na pinangahawakan namin, Panginoon. So, umagang ito, O Diyos, patuloy namin ipapalik lahat na tanggap namin, Panginoon. Mga pasasalamat, mga papuri na nararapat para sa iyo, Jesus. Banal na Espiritu, come on, Lord. Come on, hallelujah. Oh, Holy Spirit, come down. Holy Spirit, come down, Lord. We bow our hearts, Lord. So, umagang ito, we bend our knees, Lord. Nagpapakumbaba kami, Panginoon. Sama-sama kaming lalapit sa iyo, Diyos. Alam namin na may mangyayari pag kami sumamba sa iyo. Alam namin na pag lumapit kami sa iyo, hindi mo kami bibiguin. Lord, alam namin, Lord, sa pagsamba namin sa iyo, Lord, may ginagawa ka sa buhay namin, O Diyos. Hallelujah. Buksan mo ang kalangitan, Jesus. Buksan mo, Lord, at ibuhos mo ang mga pagpapala. Ibuhos mo, Panginoon, ang iyong grasya. Ang iyong kapag sa mga anak mo, O Diyos. Nagsusumamo kami, Panginoon, nais namin maranasan ka sa umagang ito, O Diyos. Nais namin papurihan ka, Panginoong Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. We bless your holy name, God. Come on, church, patuloy tayo sa aming Panginoon. Isip namin kami. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin, kahit nararong ko ba, sumasamo sa iyong Panginoon. At sa hiling na hain, tanging dalangin, kami nalapuin. Iparas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparas mo sa amin ang iyong pananaligan. Ang aming kaluluwan, mapustos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalamitan. Ina ang iyong pranawan. Patuloy tayo magpakumbaba sa ating Panginoon. Hallelujah. Narito, Esther, katabi mo, Lord. Magsigaw ng aming puso. Jesus, Jesus. Sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin, kahit nararong ka. Sumasamo sa iyong Panginoon. At sa hiling na hain, tanging dalangin, kami nalapuin. Iparas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Mapustos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalamitan. Kami
Amen. Yes, God. Hallelujah, Lord. Praise the name of Jesus. Napakasarap po talaga magpuri sa ating Panginoon Diyos na buhay. Sapagkat po, siya ay napakabuti sa atin dahil po anong pinagdaanan ng ating mga buhay. Kaya ni Idras, tumayo siya sa pinakamataas na entablado na kaho upang matanaw lahat ang mga tao upang ipahayag ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos na buhay. Sabi po, purihin siya na makapangyarihan. Amen. Sapagkat siya ay mabuti, hindi nagmamali ang kanyang pag-ibig. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon Diyos na buhay. Lahat po tayo ay binigyan ng Panginoon ng kalakasan, kagalingan sa lahat ng mga karamdaman. Dapat po natin ipasalamat sa ating Panginoon Diyos na buhay pagkat siya ay dakila sa lahat. Kung ano man po ang pinagdaanan natin sa ating mga buhay, alam kong ibabalik ng ating Panginoon Diyos sa buhay ang dati nating buhay na mapayapa, maligaya, kapayapaan sa ating mga puso, isip, para sa ating buong pamilya at sa ating bayan. Kaya marami pong pasalamat sa ating Panginoon Diyos sa buhay. Bagamat po tayo ay napakarami natin. Alam ko ang Diyos ang magbibigay ng kagalakan sa ating mga puso para tayo ay ibigay natin ang tama para sa Kanya. Ang karangalan na dapat natin ibalik sa ating Panginoon Diyos na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay sa loob ng 1 linggo, buwan, araw, dapat po natin ipasalamat sa ating Panginoon Diyos kung ano man po ang pinagdaanan natin. Yes, God. Hallelujah, Lord. Maraming pong salamat. Lord, ako po'y nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, pag-ibig at habag sa aking buhay, sa aking buong pamilya, sa aking mga anak, manugang, apo, at mga kaibigan, kapatid, pamangkin, at lahat po ng mga kapatiran namin, Lord. Ako po'y nagpapasalamat sa iyong Panginoong Hesus. Lahat po ng pinagdaanan namin sa aming mga buhay, pagpapalo man ulit ito, pagpapala. Lord, maraming salamat po sa lahat ng bagay. Ako po'y nagpapasalamat po dahil po nung araw po ng Martes, ako po'y nagagamas po sa aming paligid. Dahil po yung aking mga maestra, inalis ko dahil marami po uhod. Inalis ko po yung mga dahon, tapos ganoon din po aking mga baliguyan. Inalis ko din po ang mga dahon. Pero na ako makatapos na hunod ang aking magagamas, ang aking buong mukha, mula liig hanggang ulo, mata, loob ng mata, ay puro po yung pantal. Namumula po, tapos makati. Hindi ko po malaman anong aking gagawin. Sabi, Lord, ano ba dapat kong gawin dito sa akin? Nararamdaman ito talagang para po akong lalagnatin. Dahil po makula na yung mula dito sa dibdib hanggang ulo, pati loob ng mata. Pero hindi po ako nasiraan dahil po sabi ko sa Lord, bigyan mo ako ng kagabutan sa oras na ito. Amen. Salamat nga po, tinuro sa akin yung kalamansi. May isang buong kalamansi po doon sa akin. Na isang na lang talaga. Siya kong pinagtisan na ikalat sa buong mukha hanggang sa loob ng mata ko. Kiluskus ko na rin sa aking mata, sa liig ko, hanggang ngayon narito pa yung mga dasto. Tapos ko, Lord, maya-maya po, pupunta po ako doon sa medyo maano-ano mo yung aking katawan. Pumunta po ako doon sa aking mga pamangkin, tinanong ko, ano pang magagamot ko dito? Sabi sa akin, tape daw. Lagyan ko doon ng tape yung aking upan para makuha tayo yung mga balahibo ng bilik na yun. Sabi ko, bahala na, kung ano ko, pero maayos na naman ang pakiramdam ko. Basta, nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos na buhay na hindi niya ako iwan, hindi niya ako babayan, tutulungan niya ako. Sabi ko, pag nung araw nun, pumunta ako doon sa dampa na kinabukasan, ako lang yung isa doon, nagagamas ako. Pero medyo mainit-init pa yung aking ulo. Kung nagpitas
Nagluskas po ako ng dayap na marami kasing dayap. Kinuskus ko rin. Kinuskus ko din sa aking liig hanggang mukha. Pero wala po yung kate. Kaya ako nagpapasalamat din kahapon. Pinasimulan ko naman po ilagay sa aking dip-dip liig, mukha, yung aloe vera. Aloe vera naman ho. At nag-iba po yung aking mga pantal, nagliit-liit po yung mga pantal-pantal ko. Kaya ako po yung nagpapasalamat. Talaga ang Diyos ang gumagawa ng paraan para magkaroon ng kagalingan at aksyon ang aking nararamdaman. Talaga sabong po yung sipon ko, sinipon ko ako ng madami. Kasi mainit na yung aking mukha. Hindi na ako binabahin ako ng binahin. Pero paggabi ho, nagsuot ako ng asin, suka, at ako po'y nagulungkot ng kumot at sinupuhos yung aking buong katawan. Pero nung ako tumulong, nag-iba ho yung aking sipon. Parang natuyo ko ng konti, na wala yung pangangati ng aking mukha. Kaya Lord, maraming salamat po sa pag-iingat mo sa aking pamilya at sa aking sarili. Kaya napakabuti mo sa amin. Talaga po, habang ako'y nagdi-devotion, pinag-aralan ko ngayon si Isdra. Lahat po ng mga nangyari doon, talaga pong ginawa ng Panginoon. Kaya sinabi, lahat na nangyari sa ating bansa, ang pinagdaanan natin mga pagsubok sa ating buhay, lahat ng tagutong, kasaramdaman, ibabalik ng ating Panginoon Diyos sa buhay, sa kawalatian at kahapag ng kanyang dakilang puso na ipinadama sa atin ng Panginoon Diyos sa buhay. Maraming po salamat. Sino pa po? Okay, nagpapasalamat sa Panginoon dahil napakabuti po natin mga Panginoon. Dahil po, yung aking pumulo ay nagawa namin kapatid. Yung pera kong talagang sakto lahat, at okay lang po kahit lang magkasas basta alam ko natin ang Panginoon na hindi tayo pumalaya. Amen. Nagpupulit ng papasalamat sa Panginoon. Amen. Salamat po sa buhay natin kapatid. Talagang napakabuti natin Diyos. Binibigyan tayo ng kung ano ating gusto. Panalangin po natin sa malaki po ang nagagawa ng panalangin sa ating mga buhay. Sino po? Amen. Ako po'y patuloy din ang papasalamat sa ating Panginoon dahil napakabuti nga po niya sa bawat isa sa atin dahil niingatan po niya tayo, hindi po niya dati nababayaan. Lagi po ang kaligtasan ay lagi niya ako pinadadama sa atin. Kaya salamat. At salamat din po sa Panginoon na kahit na makahirap ang sitwasyon natin ay nagawa po natin. Napakasarap na lagi mong napapapulihan ng Diyos na kahit nahirap yung sitwasyon niya, pero nandito tayo sa bahay sa mga upang ipapatuloy natin ang bawal ng Panginoon. At salamat din po sa Panginoon kahit na wala kami ngayong hanap buhay. Ang asawa ko lang ng hanap buhay. Pero tuloyin po ang Panginoon, hindi po niya kami pinababayaan. Maraming pambiyaya, ang pagpapala, ang pinagpapalagin na lalo tigit sa buhay, sa kalakasan, at pagdiligtas sa lahat at hindi ng karamdaman. Kaya ngayon po, ay para sa Panginoon lang. Amen. Basta po tayo nagtitiwala sa ating Diyos sa buhay. Panalangin lang po natin sa ating mga buhay, ang ating mga pamilya. Panalangin po natin para ito ay maingatan, iligtas, magkaroon ng trabaho, walang trabaho. Ganun po ang ginagawa ng ating buhay. Tuwa na. Salamat sa Panginoon dahil alam ng Diyos na kami napapagawa ng bahay. Wala pang bukong nag-asinta pa, ay binigyan ng malaking taula. Ay sigurado, kung saan tago yung mo yun. Pero alam ko yan yung blessing. Blessing yung para sa ating Panginoon. Agulan niya. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Ano pa po? Nana, ikaw sis. Obligado na. Ayan, sige po. Salamat po sa kagalingan ni David dahil last Friday po ng morning, siya po ay nilagnat pero kinabukasan din po, talagang ito po yung nagagawa ng sama-sama panalangin at iba ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Kaya salamat sa Diyos sa mga provision, sa pag-iingat, kaligtasan na patuloy na nating nararanasan
sapagkat merong kapayapaan at kagalakan sa ating Diyos sa buhay. Sa Diyos po lahat ng papurihan. Amen. Napakabuti mo na ating Diyos sa buhay. Ako po'y minsan natutuwa din sa aking buhay kasi yung aking cellphone, pasira-sira na ho, ayaw mag-charge. Hindi ko kayo ma-receive yung mga dating na text sa akin, chat, ng aking mga anak, hindi ko ma-receive. Sabi ko, Lord, kahapon, Lord, ano gawin nangyari sa aking cellphone? Hindi na ho mag-charge. Tulungan naman niyo ako para mag-charge to aking cellphone. Pero magdamag, kagabi, nag-charge na aking cellphone. Kaya sabi ko, salamat, Lord. Talagang ang aking cellphone, sabi na ako, mga namin na doon ng kapalit. Kasi luma na yun eh. Kaya napakabuti po na ating Diyos. Nag-charge yung aking cellphone. Maraming po salamat. Kung wala na po, ay tinatawagan ko po ng ating Panginoon, ang ating putihing pastor, na si Pastor J.R. Serrano, para sa ating magandang balita na ibigay ng Lord sa Kanya at ibabahagi sa atin na dapat natin isipin at ipag-aralan ang Kanyang mga salita na binigay ng Lord. Maraming pong salamat. Tinatawagan ko pang ating putihing pastor, si Pastor J.R. Serrano. Amen. Mga announcement po natin, may pagbabago po sa gawain po natin. Nakikita niyo naman po siguro sa monitor, no? Ang ating po prayer meeting ay ginawa ko natin yung pulis. Ano pa siya mga papatay ako nito? Sinahaman. Okay. So yung prayer meeting po natin ay ginawa po natin Wednesday. Po ay 6 p.m. Sa mga hindi po nakagawin yung nakaraan dahil na-ready po ng pagbasa ng siya. Ngayon po ito. Makita niyo yung quarantine dyan. Schedule po natin yan hanggang nasa quarantine po tayo. Pero kapag yung GC, balik po tayo sa dati pong gawain po natin. Sa worship service po natin, hanggang tayo sa ganitong quarantine, Friday, 9:30 a.m. Amen. So, yun lang ako. Ang ating pong aklat ay matatagpuan po natin, Matthew chapter 3, verse 1 hanggang 17. Ay, medyo mahaba-haba po ito, kaya tsagaan niyo po akong pakinggan. Matthew chapter 3, 1 to 17. verse 1 hanggang 17. Babasahin po natin. Ito po yung time ni John. John Baptist. Verse 1, kung may pinakasunod. Nang panahon iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin ito, ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tinapit pala ito ng kamelyo ang damit ni Juan, at balat ang kanyang pamikis, ang kanya namang pagkain palang at pulot proklita. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, mga taga-Judea, at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y pinautismuhan ng Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niya nakita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduceo ang lumalapit upang pabautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagpabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala niyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi at huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo,
ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang palabon sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Pinabautismohan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi niyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit dumarating sa kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit taganala na kanyang panyapang. Hawak niya ang kanyang malaykay upang linisin ang dayamit. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Verse 13. Si Jesus ay tumaling naman sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang mabautismo. Sinansala siya ni Juan o pinantangan siya ni Juan na ang wika, ako po ang kailangan ang bautismo ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin. Verse 15, ngunit tinugon siya ni Jesus, hayaan mo itong mangyari. Pwede po sabihin niyo, hayaan mo. Hayaan mo mangyari ngayon. Hayaan mong mangyari ngayon. Sapagat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya bago po ituloy itong passages na to, ay gusto ko magpasalamat sa Lord. Ngayon po mawagan ito. Sa pong pagpapala na ako po ibigyan po ng isang asawa na hindi lang mo maganda. Amen? Praise God. Hindi lang mo maganda. Binigyan din niya po ko ng isang asawa na alam ko yung dominante. Ayun na, positive na negative pa. Dominante. Biglang binaboy. Dominante yun. Alam niyo po na, isa kong pagpapala ko, ipapasalamat sa kasi ako natututuwa ko. Dahil po niya sa asawa. Madalas nakwento ko rin dito sa church. Yung asawa ko napaka-dominante ko yan. Madalas pero yung mga una o 2 taon nun namin, ay lagi akong inaaway ng asawa ko niya. Maniwala ko kayo. Lagi akong inaaway ng asawa ko niya. Kasi yung asawa ko, dahil siya yung klase ng tao na pag may sinasabi siya, gusto niya yung ginagawa mo kagad. Ayaw niya lang pag may sinabi siya, hindi mo gagawin. Nagsa-cellphone. Madalas ako minsan nagsa-cellphone, nagagawa ng hindi ginagawa. Pag may sinabi, nawawala lang sa isip natin, minsan kapag hindi natin nagagawa. So, ang nangyayari tuloy ngayon, error. Okay? Naaaway ka tuloy kasi hindi mo nagagawa. Okay? Kasi delay. Okay? Delay. Kasi may problema talaga kapag ganun delay. So, isa pong pagpapala na tayo may natututo, okay, kung sa mga tao na nakakasalubungan natin. Isang pagpapala na tayo nagkaroon ng asawa, na minsan tinutulak talaga tayo, kahit alam natin may pandemya, kailangan mong lumabas, kailangan mong maghanap buhay. Isa pong pagpapala. Nakita niyo ano? Ayaw natin ng delay. Amen po ba? Ayaw natin ng delay. Wala namang tao natin, gusto niya delay. Gusto mo kapag may pinapanalangin ka, gusto mo agad, di gusto mo agad din Lord. Gusto mo instant. Amen? Ayaw natin ng delay rin si Lord. Ayaw niya rin ng ganun. Ayaw niya rin ng delay. Kaya tingnan niyo po yung passages, verse 15, again, ulitin po natin. Sabi niya, hayaan mong mangyari ngayon. Okay, kasi hindi ito pwedeng bukas. Hindi ito pwedeng mamaya, dapat ngayon. Amen? Dapat ngayon. Okay? Kaya sabi ko ng mabautismuhan, si Jesus, umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumababa sa kanya gaya ng isang kalapate,
At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, sa susunod, kapag binigyan po talaga ako ng opportunity ni Lord at kung niloloobin ni Lord na maging mensahe po natin ito ulit, lalagyan ko po ito ng pinamagatang Make Your Daddy Proud. Amen. Kasi sabi dito ng isang tinig sa langit, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulundan. Samahan niyo po ako manalangin. Yes, Lord. Sa oras na to, sa buhay namin, ngayon, ito yung dapat namin ginagawa, yung mabigyan ka ng kaluburan. Lord, yung maging proud ka, Lord, na kami anak ninyo. Panginoon, sa panahon namin yun. Like Stephen, Lord, yung last message po namin Sunday. Lord, yung ma-proud ka, Lord, dahil sa kagitna ng pinagdadaanan namin pandemya ngayon, Lord, nananatili kami. Lord, yung makita mo kami na masabi mo, Lord, kami yung mga minamahal ninyong anak. Nalubos ninyong kinalulugdan. Dahil nananatili kami. Espiritu ba na hinihingi po namin malaya ng kuminos, malaya ng bumalaw, Lord, magdala ng mensahe mo ngayong umagang ito. Hinihingi po namin hindi kami maging profesional, Panginoon, sa pagbibigay ng mensahe ninyo ngayong umagang ito. Ikaw yung hinahayaan namin magsabi. Ikaw yung hinahayaan namin magsalita. Hinihingi po namin sa mga tagapakinig po namin sa lahat ng nakaririnig, sa lahat ng mga makikinig ngayong umagang ito ng mensahe ninyo. Sa gala ng Cornelos, Panginoon, umagang ito. Sa gala ng mapagaling sa mga nangangailangan ng magalingan. Sa gala ng bumalaw. Sa ngala ni Kristo Jesus at magsabi ng Amen. 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 So, don't delay. Okay, kasi ayaw natin ng delay. Okay. Kaya minsan kapag may gagawin tayo, ginagawa na natin. Kasi ugali natin, lalo kapag nagkakailan ka. Hindi ko alam, bata pa naman ako, 30 pa lang naman ako. Parang ito, sadya ka na kanya, pag di mo nagagawa talaga yung gusto mong gawin. Pag sinabi mo, mamaya na lang, makakalimutan mo talaga. Nagagawa ka ng cellphone, bukas na lang. Kaya lang yun, ay nabot ko, naranasan mo yun. Dumating na yung Sabado, tsaka pala ako magagawa. Ang hirap. Naranasan ko yun. Ang hirap. Kaya, sabi ko kapag talagang may gagawin ko kasi may mga nagagaling din kapag hindi mo nagagawa. Kasi delay. Okay, delay. Naalala ko po si Sister Christine habang pinag-aaralan natin itong mga delay ito. Nanalangin pa tayo ng napaka-hindi pa ng panalangin natin. Big delay. Yung pala, akala natin babe, yung pala, delay lang talaga pala. Nadiri lang pagdating. Nadali lang pala talaga ng dating. Okay. So, yun, napakagandang mensahe ng Lord ngayong umaga ito pinapakita sa atin. Lord, yung opportunity na pinapakita sa atin ni Lord. Kaya ayaw niya ng delay. Nakita niyo po yung istorya, no? Na-delay si Holy Spirit ng pagdating kasi delay din yung mga nag-o-offering. Kaya ako kapatid naniniwala kapag sinabi ng Panginoon ngayon, gawin natin. Yan. Kapag sinabi natin, ngayon, ibig sabihin, ngayon yung pagpapala mo, ngayon yung magalingan mo, ngayon yung opportunity, ngayon, huwag kang mag-delay. Alam yung minsan ganun pala, kaya minsan pala yung pagpapala natin delay kasi tayo rin delay. Tayo rin delay. Kaya sa mga nakikinig ngayong umaga, sa mga naroon ngayon kapatid, pakinggan niyo po ito. Kaya tayo delay. Hindi ko alam kung ano yung delay mo ngayong araw na to, ito yung sikreto. Kasi minsan delay din tayo. Even dun sa pag-obey natin kay Lord kasi napaka-importante mo yan. Na dapat hindi po tayo delay. Kapag sinabi ni Lord, ngayong araw, ngayon, huwag mo sasabihin bukas. Huwag mo sabihin mamaya. Kaya sabi dito sa passage no, verse 15, hayaan mo ngayon. Sabi ni Jesus ngayon. Okay, hindi mamaya, hindi bukas, ngayon. Okay, ngayon. Yan, kasi delay tayo ng pag-obey. Babasahin po natin rin ang verses 13, 14. Sabi po dito, verse 13, number 15. Then Jesus came from Galilee to John to be baptized by him in the Jordan River. But John
tried to prevent him, saying, I need to be baptized by you, and yet you come to me. Nakita niyo po, no? Sa iyo natin magmahabang oras, mahirap po mag-edit kapag ito po yung live stream natin. E medyo pass po tayo today. So yung knowledge, no? Nakita ko natin kung bakit na-delay minsan. Si Jan na-delay siya dahil doon sa knowledge na mayroon siya about kay Jesus. Amen. Kilala niya kasi si Jesus eh. Bukod sa magkamag-anak ko silang dalawa, kilala niya ko si Jesus. Kaya ko siya nagsisigaw sa nila, proclaim. Okay? The way of the Lord. Okay? Sabi niyo dyan. Kasi kilala niya si Jesus. He know who Jesus. Kilala niya yung lubusan si Jesus. Kaya minsan ang hirap mag-obey. So nade-delay tayo kasi minsan. Ano yung hirap pala minsan kapag masyado kang maraming alam. Mga naniniwala nga po dyan sa inyo. Amen. Kung kapag masyado kang maraming alam, ang hirap. Kaya nade-delay tayo. Naalala niyo po yung story ko po dun sa Star City. Punta ko ng Star City. Punta ako ng Star City. Ang bihira, yung sinakyan namin ride, hindi ko talaga makakalimutan yung experience ko na yun. Sabi ko talaga, nung pagpabaka talaga namin nung parko na yun, sabi ko, hindi na talaga. Hindi ko na talaga uulitin. Alam niyo po, nung araw na yun, alam ko lang na talagang nung araw na nakakalulog at nakakasukan yung ride na yun, hindi na ako sasakay. Nakukuha niyo po, kasi may alam ka na. Kapag may alam ka na, hindi mo na gagawin. Okay? Alam mo lang kapag si nanay magagalit, si tatay magagalit, kapag ganito, kapag ganyan, hindi mo na uulitin eh. Amen? Yung mga kabataan po natin dyan, okay, in advance. Yung mga makikinig ng live streaming. Okay? Hindi mo na uulitin kasi may kaalaman ka na alam mo na eh. Kaya hindi mo na gagawin. Okay? Yun yung mahirap kaysa kapag masyado pang maraming alam. Naalala niyo po si Naaman? Yung istorya mo ni Naaman, no? Alam ka kasi ng Ilog Jordan. Madumi ho yung Ilog Jordan. Kaya, nung narinig niya sabi ni Elisha, doon mo kailangan lumubog. Doon ka gagaling. Sabi niya, madumi nga ako doon sa Jordan. Mas malinis sa ilog ng Damascus. Okay? Kaya doon ako maliligo. Doon sa mga ilog ng Abana, doon sa mga ilog ng Barbar, doon sa beach ng Lubog. Kasi alam ko doon mas malinis. Hindi kagaya doon sa Jordan, alam ko na marumi. Okay? Kaya ngayon, nung araw na yun, balik ko siya. Kung hindi nga lang nakasalubog yung matiti niya, hindi siya natuloy. Kasi nga alam na yung ilog Jordan marumi. So pwede pa siyang mag-infection. Kasi nga po ketong, okay? Lalo nun, hindi pa mataas ang agam nun, patong sa mga medisina. Okay, kaya wala pang sakit sa ketong nun. Okay? So nakita niyo po mga kapatid, ang hirap kapag masyado kang maraming alam. Masyado kang maraming alam kay pastor, masyado kang maraming alam sa kapatid mo, sa asawa mo, sa kaibigan mo. Alam, minsan ang hirap maniwala, no? Sabi nga ni Arnold sa akin, pastor, kung yung kapatid ko, makikita ko ngayon, sasabihin ko sa kanya ng personal na ako po yung nabor na ginatalaga, hindi mo yung maniniwala. Gusto ko sa iba niya kung makikita. Kasi nga, alam niya eh. Kailangan mo eh. Minsan di ba ang hirap pag kilala mo yung asawa mo eh. Ang hirap kapag kilala mo yung kapatid mo. Ang hirap kapag kilala mo siya. Ang hirap, maniwala. Kaya minsan nade-delay. tayo. Alam mo si Jet, gano'n na gano'n mo eh. Gano'n na gano'n mo yung istorya. Hindi siya maniniwala kasi nga mas, alam niya, may karunungan siya, kilala kita, kaya nga ako nagsisigaw sa ila.
Ikaw yung pinagsisigawan ko. Kilala kita. Kilala kita. Minsan sila. Kilala kita. Kaya mahirap maniwala. Okay. Kaya minsan alam niyo po, mas mabuti pa yung wala kang alam eh. Yung mga naniniwala nga po dyan, amen. Ano yung sabi ni Jesus? Ano, prinsipyo din mo ni Jesus yun. Hindi po natin prinsipyo. Ay, minsan nagtatalo-talo yung mga alagad. Sabi niya, nagtatalo na yung mga sino yung pinakamagaling, sino yung mas maraming nabubuhay ang patay. Hindi ganun eh. Kaya nung araw na yun, nilagay siyang bata, pinatayo niya yung bata. Sabi niya, dapat ganyan kayo. Yan. Nabagsak, dapat ganyan. Okay? Dapat ganyan kayo. Alam yung bata, walang alam eh. Minsan mabuti pa yung walang bata. Yung bata ka kasi kapag bata, walang away-away, walang alam. Okay? Mabuti pa yung wala kang alam, yung matulad ka sa bata minsan. Yung wala kang alam. Alam niyo po yung bata nyo, kapag inutusan mo yan, alam niyo yung mga bata talaga na wala pang malay, pag inutusan mo yan, susunod ka agad eh. Away pati. Susunod ka agad, alam niyo po si guys, madalas, yung bunso mo, yung maliit, pag sinabi niya, kukunin mo yung umod doon, kukunin mo yung muna doon, kukunin mo talaga. Kukunin niya, tapak ko yan, buot-buot yung unan, nasunod. O subukan niyo yung malaki na utusan niyo. Lalo kung pito kayo magkakapatid. Ay, maniwala ko kayo. Diba yung bata, even pagdating sa pagsunod, alam niyo po yung, ang sarap maging bata ko nga po mga kapatid sa panahon namin ngayon, naisip ko po kahit konti naisip ko ganito. Ang sarap po maging bata sa panahon natin ngayon. Alam niyo yung bata, malay ba nila, meron po tayong pandemya ngayon. Alam niyo po, naisip ko yun, ang sarap maging bata kasi alam niyo paano walang malay. Walang problema. Problema niya lang kung may kakainin pa siya mamaya. Ang sarap ko maging bata, naisip ko po yan sa panahon natin ngayon, yung wala kang malay, yung naisip ko wala akong sakit, wala akong gutom na nangyayari. Nakukuha niyo po yung sinasabi ko mga kapatid. Dapat ganyan yung Kristiyano ngayon sa panahon natin ngayon. May pandemya, may pinagdadaanan ka, pero alam niyo, para kang bata. Kasi tiwala ka lang mo, secured ka kay Lord eh. Yung mga naniniwala nga dyan, amen. Yung secured ka, yung hindi ka nakakambag, ganun yung bata, secured siya eh. Okay, yun po rin yung naranasan yung maganda, yung anak nyo, di ba, umukulong, tapos natatakot yung anak nyo, tatawag yun, mama, papa. Alam niyo, nakukuha niyo po ako, secured sila, naiintindihan nila. Kaya sila tumatawag mo ng gano'n, secured po sila eh. Secured sila, as Christian, secured ka, dapat naniniwala ka na mayroon kang Diyos. Alam ko nabasa niyo po ito minsan, Acts chapter 2 verses 21. Pakinggan niyo po ito mga kapatid, napakahalaga ho nito. Kung alam niyo na secured ho kayo, tumawag ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, tumawag ka. Tumawag ka. Kasi Acts chapter 2 verses 21, yung mga tumatawag, naliligtas. Again, wag niyo po mali ng interpretasyon. Basta di ba salvation yung passage na yan? Di-discourage ko kayo, hindi. Kasi yung context ko niyan, last day, yung mga last day bago dumating si Jesus. Yung pagdating ng Holy Spirit, yung mga sign na darating, yung mga paghihirap na darating. Again, sinasabi ito ng sumulat para doon sa mga maraming mga Kristiyano na dadating yung mga panahon, marami kang pangangailangan, mayroon kang maramdaman. Kapatid, maniwala ka ngayong umagang ito, maliligtas ka. Pwede ko yung malakas na palakpak ngayong umagang ito, yung mga naniniwala. Nakapit yung araw mo ito, maniwala ka kung hindi lang itasan yung pinag-uusapan natin ngayon, maliligtas ka. Kung mayroon kang karamdaman, maliligtas ka. Kung mayroon kang pangangailangan, maliligtas ka. Kasi secured. Okay? Alam niyo yung mga bata, secured doon sila. Yung kailangan lang nilang gawin, tatawag lang sila, secured sila. Kaya lagi ko pong naiisip sa mga panahon natin tulad nito, ang sarap maging bata. Ang sarap maging bata. Hindi mo na mamalay. May problema pala. Dapat ganun yung Kristiyano. Dapat ganun yung Kristiyano. May problema pero yun parang ang bata, sabi ni Jesus. Okay, yung problema, tinitingnan mo na opportunity.
Naalala niyo po yung message natin last Sunday? Amen? Itong lockdown na naririnig mo dyan sa bayan at may posibilidad sa mga darating na araw na to, hihigpit yung quarantine, dapat tignan mo yung opportunity. Amen? Yung opportunity na kung saan ka dadalo ni Lord, kung saan ka mag-quarantine, doon dadami yung oras mo, makilala mo si Lord, ma-share mo si Lord, kung saan ka naroon. Kung sila mama, si mama ni Liza, kung hindi mo siya ng quarantine, wala akong mga naligtas eh. Walang tumanggap kay Jesus. Maniwala kayo, araw-araw may gawain mo kami online. Umagat hapon. Yan, yung mga kasama ni mama sa quarantine, yung mga kamag-anak ni Liza sa Nabotas, araw-araw mo yun, online. Alam niyo, kung hindi yan ginawa ni Lord, walang opportunity na makilala mo si Lord. Yung makilala mo pa si Jesus. Okay. So, nade-delay yung pag-obey kasi marami tayo sa nalalaman. Yun yung mahirap kaya minsan, mabuti pa yung wala kang anak. Nakita niyo po si John. Kaya ako siya nagsisigaw sa ilang kasi kilala niya kung sino yung kanyang sinisigaw. Sinisigaw niya, prepare the way of the Lord. 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 Kaya siya nagsisigaw kasi kilala niya yung pinagsisigawan niya. Ang tanong kapatid niya yung umagang ito, kilala mo ba yung pinagsisigawan mo natin? Amen. Kaya pag naging mensahe ko po na sa susunod, lalagyan ko po ito ng subtitle na pa-shout out. Pa-shout out. Alam niyo po kung bakit? Kasi maraming mga Kristyano ngayong panisigaw. Okay, yung asawa, sinisigawan, yung mga anak, sinisigawan ng tanong. Ang Lord pa nagawa mo na bang sumigaw? Yung pasalamatan mo siya, sumisigaw ka kasi kilala mo siya. Dakila ang Diyos. Hindi siya nagmamali. Ano yung pa-shout out? Okay, pa-shout out naman dyan. Okay. Alam niyo si John, sabi ko sa passage na to, yun yung reason kaya siya na-delay. Kung babalikan po natin si Naaman, no? Okay. Muntik nang ma-delay yung miracle niya nung araw na yun. Yan, siset lang po tayo ng oras. Kung na-delay po siya, dun sa ipinagagawa sa kanya ni Elisha, no? Kasi alam niya yung Ilog Jordan eh. Alam niya na yung Ilog Jordan, mamay, kaya sabi niya, wag na lang. Kung yung iba sinasabi nila, mamaya, yung iba sinasabi, tsaka na lang. Sinaaman, iba, sabi niya, wag na lang. Kaya kapatid, ang panalangin ko today, wag mo sabihin, wag na lang. Yung wag mo sabihin, wag na lang si Holy Spirit. Amen. Kasi kapatid, kailangan natin si Holy Spirit. Alam mo, kahit si John, naniniwala ko siya na kailangan natin si Holy Spirit. Amen. Kaya atras mo tayo, babasahin natin yung mga ulit passages. Hanggang verses 11. Sabi dito verses 11, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan kasi dapat naman pagsisihan na. Kung isa ka sa mga nakikinig ngayon, kailangan mo lang bumalik. Kapatid, bumalik ka na kasi hindi natin alam kung kailan, paano mo ngayong araw na ito bumalik si Jesus. Huli na yung lahat. Kaya sabi ni John, ngunit ang dumarating na kasunod ko, ang magbabautismo sa inyo, sa Espiritu Santo at sa apoy, siya'y makapangyarihan kaysa sa akin. Amen. Ulit, dumarating na kasunod ko, ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Even si John, naniniwala siya mga kapatid na kailangan natin nowadays si Holy Spirit. Kung si Jesus, kailangan niya si Holy Spirit, tama po ba kung nasa ulan yung passage? Patay mo kayo. Patay mo kayo nagpipag ka, lahat yung Bible. Amen. Ang oras na yan.
Praise God. Pasetang na rin ito naman. Tama po ba ako? Sabi ko sa passage, no? Si Jesus po yung pinag-uusapan ko natin ngayon. Kinailangan niya si Holy Spirit. Amen? Kinailangan niya yung empowerment kasi nga, nung time na yun, 100% tao talaga siya eh. Makipagdebate ko kayo sa akin, Philippians chapter 2. Iniwanan niya talaga yung pagka-Diyos niya nung araw na yun. Kaya nung araw na yun, kailangan niya ng empowerment. Kailangan niya si Holy Spirit kasi ayaw niyang maging palalo siya. Nakita niyo po? Si Jesus, kailangan niya si Holy Spirit. Ibig sabihin, tayo, kailangan din natin si Holy Spirit. Amen nga po dyan. Yung mga nandiyan sa internet, kapag narinig niyo po itong mensahe na ito, mag-type po kayo ng Amen. Kung naniniwala po kayo. Ibig si Jesus, kailangan niya si Holy Spirit. Diba? Tayo din kailangan natin. Amen. Kasi ito mga kapatid, yung second point ka natin, i-flush na. Ayaw. Naman nasira. Okay. Buti na, may edit yung mga gantong cellphone. Bye Okay. So number 2, verses 40, babasahin po natin. Nandiyan sabi dito, but John tried to prevent him, saying, I need to be baptized by you, and yet you come to me. So, second point po natin, kaya na-delay ni Isan, ano pong dahilan? Pride. Okay. So, asan yung pride doon? Asan yung pride doon, pastor? Okay. Kasi pride niya yun. Pride niya na propeta siya ng Diyos. Alam niyo po, nung mga panahon na ito, ng New Testament, siya na po yung huli. Sabi po ng mga maraming scholar, siya na po yung huli. Pride niya yun, kasi propeta siya ng Diyos. Alam niya kung sino yung pinagsisigawan niya. And John chapter 1, dagdag pa natin kilala niya si Jesus. Siya yung kordero ng Diyos. Siya yung nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, yung mga naniniwala. Amen. Alam niya. Diba? Siya yung kordero ng Diyos. Pride niya yun. Alam niya na, kilala niya si Jesus. Kaya minsan yung pride na yun yung nagde-delay. Nakita niyo po si Holy Spirit kung bakit na-delay si Holy Spirit. Nung araw na yun, kaya pinupush ni Jesus kasi kailangan makita ng mga Kristiyano si Holy Spirit. Kailangan makita ng mga Kristiyano si Holy Spirit. So ano yung naging dahilan? Yung pride. Okay? Alam niyo po kasi yung delikado kapag may pride. Kasi kapag may pride, gusto natin tayo yung nasusunod. Tama po ba ako? Kapag may pride tayo, gusto natin tayo yung nasusunod eh. Ay hindi. Pira, tuturuan mo pa ako. Gawin mo yan. Ganun tayo eh. Alam niyo, siniaman ganun mo siya kasi nga general siya eh. Tuturuan mo ako, general ako siya, patayin kita ngayong araw na to. Pwede niyang gawin yun eh. Pwede gawin hinahaman yun. Amen, tama po ba ako? Iba kasi kapag mayroong pride, gusto mo ikaw yung nasusunod. Ano nangyayari? Ikaw yung nasusunod, hindi si Lord. Pero kapatid, pakinggan niyo po ako. Ibigyan mo kayo ng 5 segundo na higiling niyo po yung patinig kayo natin na nakikinig po kayo lahat ng nakakarinig ng boses na to. Pakinggan niyo po ito. Kung naniniwala ka na anak ka ng Diyos, hindi dapat ikaw yung nasusunod. Hindi dapat ikaw yung nasusunod. Hindi yung asawa mo yung nasusunod. Hindi yung magulang mo yung nasusunod. Hindi yung kaibigan, yung kapitbahay mo, hindi. Sino yung nasusunod? Si Jesus. Dapat yung nasusunod. John chapter 3, kung alam niyo po yung pinakaugat na kahulugan ng pagiging born again. Alam niyo po yung literal word ng John chapter 3. Isa lang mo talaga pag binasa niyo. Ang ibig sabihin po ng born again is rule. Rule. Ano ibig sabihin? Pag sinabing rule, yung literal na sinasabi dito na born again, ibig sabihin, si Lord yung nag-aaray.
Si Lord dapat yung nasusunod, hindi ikaw. Kaya kapag yung lumang pagkatao pa rin natin yung nasusunod, kapatid, tignan po natin, baka hindi pa talaga tayo born again. Kasi hindi si Lord yung nasusunod, tayo pa rin. Kasi pag sinabi mong born again rule, si Lord dapat yung nasusunod, hindi tayo. Hindi tayo. So tingnan niyo po ano yung nangyayari kapag tayo yung nasusunod. Nakita niyo po sa buhay ni Naaman. Kung pinili niya po na doon siya sa Damascus, maligo, sa tingin niyo po ba gagaling po siya? Hindi. Kahit pagpilitan niya, sinabi ko sa Jordan, doon ako maliligo, hindi po siya gagaling. Okay? Walang gumagaling kapag ikaw yung nasusunod. Walang napagpapala kapag ikaw yung nasusunod. Ay, maniwala kayo mga kapatid, itong bahay natin ng lubong, pwedeng pagalingin ng Diyos itong araw to, itong bahay ng lubong. Ano kung maayaan lang natin si Lord yung nasusunod, hindi yung tradisyon. Hindi yung tradisyon yung nasusunod. Ano yung isa kaya ginagawa ni Lord to, itong sitwasyon natin ngayon, kasi gusto may ipakita ni Lord sa atin, dapat siya kasi yung nasusunod. Okay, siya yung nasusunod. Siya yung nasusunod. Kasi walang napagpapala, walang gumagaling. Sa sumusuway. Amen. So again mga kapatid, nakita po natin na walang kagalingan, walang Holy Spirit sa mga tao sumusuway. So na-delay si Holy Spirit kasi mayroong pride. Kaya ang mensahe po natin today, kung gusto natin maranasan ng Diyos, alam niyo po mga kapatid, ang kailangan lang natin gawin ngayon ay isuko natin yung pride. Hindi ko alam anong pride meron ka today, pero okay mga kapatid, kung seryoso ka, gusto mong maranasan si Holy Spirit today, ang kailangan natin isuko yung pride natin. Alam niyo po, nakakalungkot sa panahon natin ngayon. Alam natin na yung panahon natin ngayon, panahon ni Holy Spirit. Yung mga naniniwala yun. Amen. Yung panahon natin, alam natin na yung panahon natin, panahon ni Holy Spirit, pero hindi nakakalungkot. Marami, hindi siya hinahanap. Maraming mga Kristiyano ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon. Si Holy Spirit yung nag-ooperate sa panahon natin today, pero marami, hindi siya hinahanap. Hindi siya hinahanap. Hindi siya dinidesire. Parang sinahaman, wag na lang. Wag na lang. Okay? Wag na lang kasi gusto ko sa Jordan. Alam niyo po yun? Mahirap naranasan si Holy Spirit kapag mayroon tayo. So ito na po yung last verse 15 na basahin po natin. Sabi ito, verse 15. So Jesus replied to him, "Let it happen now." Again, sabi ni Jesus, "Let it happen now." Ngayon, sabi ni Jesus, hindi bukas, hindi mamaya, for it is right for us to fulfill all righteousness. Then John yielded to him. So may magandang rason naman pala kung namin saan, kaya pala nade-delay. Yung reason naman ni John maganda. Kasi yung buong akala niya, righteousness ni Lord yung sinusunod niya. Kasi nga, prophet siya, may pride siya, may knowledge siya sila Jesus eh. Pride niya na prophet siya, alam ko, kilala kita. Hindi mo kailangan sabihin sa akin, dapat ikaw yung magpapauwis mo sa akin. Yun nga lang, yung pagkakamali niya, yung inaakala niyang righteousness, hindi pala righteousness kay Lord. Yung inaakala niya na matuwid, hindi pala matuwid. Okay? Naalala niyo po yung Luke chapter 18? Yung mga nag-aakala minsan, righteousness yung sinusunod natin. Pero yun pala hindi. Akala natin righteousness yung magturo ka ng kapwa mo, yung, alam niyo po yun, magturo ka ng kapwa mo, yung sumpa mo yung kapwa mo. Akala niya matuloy, pariseyo pa naman po, ang mga kapatid, ang pariseyo. Okay, pariseyo. Nang sabi niya nung araw na yun, "Salamat, O Diyos, dahil ngayong araw na to, hindi ko katulad itong tao na to." Sabi niya, makasalanan. Yung buong akala niya na righteousness, yung pala hindi.
Kaya yung mga kapatid, balikan mo natin yung publikano, ang sabi ng publikano doon na nananalangin. Yung usap, ito yung tinaas ni Lord, ito yung pinagpala ni Lord, ang sabi niya ng araw na yun, hindi ko siya gagayahin, yung araw na to, ang panalangin ko, Panginoon, patawarin ninyo ako. Amen. Tingnan niyo po ang ginawa ng Lord. Hindi lang righteousness ni Lord kung naranasan mo niya, may bonus po. Anong bonus? Yung grace at mercy ng Lord. Naranasan mo niya. Asan yung grace? Asan yung grace doon, Pastor? Nasaan yung mercy doon? Nakita niyo yung lumapit, makasalanan siya. Pero ang sabi ni Jesus, hindi yung pariseyo. Kasi hindi yung nagpapakataas, yung itinataas ng Diyos. Yung mga naniniwala nga po, amen. Yung mga nagpapakababa, yun yung itinataas ng Diyos. Yung mga naniniwala, malakas na palakpak nga po yung mga. Hindi lang righteousness ni Lord, maniwala ka kapatid. Kahit hindi ka karapat-dapat, walang karapat-dapat, pero again, merong mercy, merong biyaya ngayong araw na to kung maniniwala ka lang. Kaya kapatid, ngayong oras na to, mananalangin po tayo. Habang tumutok po yung background po natin today, yung guitarist po natin today, yung araw na to, kami katampoy. Manatili ka lang sa kinaupuan mo ngayon. Ngayong araw na to, iba yung gagawin natin. Hayaan natin ng Panginoon, Panginoon, yung mga ito. Manatili ka sa kinatatayuan mo, kung saan ka naroon ngayon, kapatid. Nandiyan ka sa internet, nandiyan ka sa lugar na naroon, kapatid, manatili ka lang sa kinaupuan mo ngayon. At ngayong araw na to, kapatid, maniwala ka, merong biyaya, merong kaawaan ngayong umaga ito. Hindi ko alam kung anong sitwasyon ko ngayon, kapatid. Habang inaawit yung kami katakbuhin, tayo po'y nananalangin today. Kapatid, ngayong araw na to, maniwala ka, mayroong biyaya, mayroong grace, mayroong mercy. Again, sabi natin kanina, kung tatawag ka lang, kung naniniwala ka na secured ka, kapatid, ang kailangan mo lang ngayong gawin, tumawag ka. Ngayong araw pa kaya sa kinauupuan mo, kapatid. Ini-encourage kita today. Ini-encourage kita today. Samahan mo kami manalangin. Samahan mo kami kumawi. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Laman, church. Samahan mo ng production. Samahan mo ng mga tagapagod po namin. Samahan mo kami ngayong araw na to. Yes, Lord. Hinahanap namin ngayong araw na to. Huwag hindi kami marapat-tapar na mga problema. Pero huwag ngayong araw na naniniwala kami ngayong grasya. Pero abang ngayong araw na to. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Tanging pagmamahal.
maniwala ka kapatid ngayong araw na to. Kapag hindi ko alam kung para sa iyo itong panalangin na to, para kapatid maniwala ka ngayong araw na to. Walang karapat-dapat pero maniwala ka mayroong kahabagan, mayroong grasya ngayong araw na to. Kung ngayong araw na to hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Yesus bilang sarili Panginoon na tagapagligtas, ngayong araw na kapatid, sama-sama tayo mananalangin. Kapatid, ang kailangan mo lang gawin, sundan mo itong maising panalangin na to. Kung ngayong araw na to, gusto mong maranasan yung grasya, yung habag ng Panginoon ngayong araw na to, nihipitan kita, sundan mo itong maising panalangin na to. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon bilang sariling Panginoon, tagapagligtas ngayong araw na to, sabihin po natin, Panginoon, ngayong araw na to, katulad ng Berdingano, hindi ako karapat-dapat. Inaamin ko ang aking mga kasalanan. Naniniwala ako na dahil sa mga kasalanan ito, napagod at namatay sa krus para sa mga kasalanan ko. Naniniwala ako na ikaw ay Panginoon. Naniniwala ako na ikaw ay Diyos. Tinatanggap kita bilang tagapagligtas ngayong araw na to. Dahil naniniwala ako, walang katiyakan sa panahon ngayon. Hindi ko alam kung kailan ka babalik. Kaya kailangan kita. Kaya tumatawag ako sa mahabaging pangalan mo. Ngayong araw na to, inaangkin ko ang kaligtasan, inaangkin ko ang buhay na walang hanggan, inaangkin ko na nabuhay kang muli, naniniwala ako na may pag-asa. Amen. Ako na lang po yung mananalangin. Kapatid, ngayong araw na to, patuloy po tayo sa presensya po ng pananalangin. Ngayong araw na to, kapatid, naniniwala ako. Acts chapter 2 verses 21, hindi lang po para sa kaligtasan yung pinag-uusapan po namin ngayon. Kapatid, maniwala ka kung ngayong araw na to, may karamdaman ka, hindi ko alam. Hindi ko alam kung may pangangailangan ka, hindi ko alam. Pero kapatid, maniwala ka ngayong araw na to, kung mayroon kang karamdaman, maliligtas ka. Kung mayroon kang pangangailangan, maliligtas ka. Ngayong araw to, maniwala ka, panigiros ang Diyos. Inaabot ka ng Panginoon. Ano mang sitwasyon mo, ngayong umagang ito, kapatid, maniwala ka, inaabot ka ng Diyos ngayong araw na to. Kung ngayong araw pa, isa ka sa mga tumatawag, isa ka sa mga naniniwala, kapatid, maniwala ka ngayong araw na to. May seguridad sa Panginoon ngayong araw na to. May seguridad ngayong araw na to. Ang kailangan mo lang gawin, gayahin ng mga bata. Yung bata na walang malay na mayroon palang problema. Kasi alam niya na secure siya. Alam niya na mayroon siyang Diyos. Na mayroon siyang pinagtitiwalaan ngayong araw na to. Kapatid, ngayong araw na to, dinitingnan ako. Minsan pa, ngayong araw na lahat po tayo umaarap sa sitwasyon kung saan hindi natin alam, walang kasiguraduhan. Kung pwedeng kumipit, yung quarantine, Lord, ngayong araw na to na hinaharap po namin. Pero Lord, again, naniniwala kami kung ano yung sinasabi namin, kung ano yung palagi namin ginagawa at sinasabi, Panginoon, nangyayari. Kaya today, Lord, we declare again in the name of Jesus, Lord, we have faith na Lord, yung mga contact tracing, Lord, na ginagawa ngayon, Lord, ang mga frontliners, Lord, ng LGU today, Lord, in the name of Jesus, Lord, yung mga tao ito, Lord, COVID-free, in the name of Jesus, sa poblasyon, dito sa Massachusetts, in the name of Jesus, COVID-free, in the name of Jesus, COVID-free, in the name of Jesus, ngayong araw na to, sa kalampahan ng labo, sa lahat ng nauwi, sa lahat ng survey, Lord, na 200 plus na nauwi, Lord, galing abroad, in the name of Jesus, COVID-free, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, we declare, Lord, walang sintomas ngayong araw na to, lahat ng tao na pinapanalangin namin,
Hindi namin sila kinala po, pero Lord, itinideklara namin ngayong araw na to, lahat ng tao na to, walang sintomas. God, we pray in the name of Jesus. Itinideklara po namin ngayong araw na to. Dahil sinabi ko, mag-isang araw sa mga alagad, kung sabihin mo sa bundok na to, malipat sa langit, mangyayari. Kasi yun yung sinasabi mo, yun yung pinaniniwalaan mo. Kapatid, maniwala ka ngayong araw na to, may ginagawa ang Diyos. Ngayong araw na to, ang kailangan mo lang gawin, tumawag. Ang kailangan mo lang gawin, kapatid, tumawag. Kaya hindi pa tapos, kapatid, itong araw na to. Itong gawain namin tapos na. Pero kapatid, kung ngayong araw na to, hindi ka pa tumatawag. Kapatid, I encourage you today, tawagan mo ang pangalan ni Jesus ngayong araw na to. Dahil lahat ng tumatawag ay naliligtas. Lahat ng tumatawag ay gumagaling. Pwede po yung mga naniniwala din sa paliwanag sa palakpan ko ng mga. Malakas sa Jesus. Amen. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming narinig na tunay nga po na ayaw mo nadidelay ang mga ginagawa namin para sa iyo. Nais mo na agad-agad, Panginoon, dahil din ang nais mo para sa amin. Kaya o Diyos, sa pagbibigay ko ng bawat isa, patuloy mo pagpalaki ang aming mga puso na maging tapat sa pagbibigay upang patuloy mong balik sa amin na siksik, ibigay mo ako sa aming mga buhay. Maraming din salamat sa mga hindi makakapagkaloob na nawa o Diyos, pagpalaki mo sila na makapagbilay ko para sa patuloy na pagpapalago ng aming gawain ito, patuloy na marami pang mga kaluluwa ang maabot nitong mga salita mo, Panginoon. Ganun din po sa mga tumutulong sa bahay-sambahan ito. Ibalik mo po sa kanila ng siksik, ibigay mga ako sa kanila mga buhay na masikip ka, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat sa pagsama mo sa Santong Espiritu. Purihin ka sa pagsama namin dalawa. Tayo pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ngayon pa lang mga kamali sa bawat isa. Tayo po ay magbabakas po sa isa pong panalangin. Pero kung may mga extra prayer po kayo, pwede po natin ipanalangin yan. Yan, kung meron po kayo. Panalangin mo natin tuloy dito. Sama ko natin si Sister Jen, no? Ngayon mo isa ko sa mga mag-resort test. Kaya sa ibang mga kapatiran mo natin, na wala rito, pwede po natin ipanalangin. Wala na ho, kayong extra prayer mo dyan. Gusto nyo ipanalangin natin. Nanginak si David din no? sa frontliner. Frontliner po si Frontliner, David. okay. Delio po, si Delio. Nakabalik Yes. na po. Nakakasangganan. Frontliner po. Marami nakakasalumuha. Amen. Sige po, Mr. Lord. Kami po ay patuloy na malapit ngayong umaga ito. Naniniwala, O Diyos, ngayong araw na ito. Lord, gusto namin panghawakan yung mga salita niyo ngayong araw na ito. Kung sinabi ninyo na dapat maging katulad kami ng mga bata, Lord, gusto namin angkinin yung pagpapala na mayroon doon, O Diyos, sa sinabi ninyo. Na isang pagpapala yung maging katulad ka ng isang bata sa panahon natin ngayon ng pandemya, yung wala kang malay, wala kang problema. Yung nakikita mo yung pagpapala ng Diyos. Yung nakikita namin yung opportunity today. Lord, we pray, Lord, patuloy kayong umagang ito, Lord, Sister Jane, in the name of Jesus. Kagaya ng panalangin namin kanina. Lord, yung swab test, Lord, hindi ko alam kung today o anumang araw. Pero Lord, again, we declare, Lord, a negative result, Lord.
Then second, COVID, pray Lord in the name of Jesus. Si Sister Jen, gayon din yung mga kamanggagawa niya Lord, kung saan Lord na-expose. Yung isa po nilang, may isa po silang positive na na-expose po sila. Pero we have faith Lord, today na Lord, walang bagay na hindi mo kaya gawin. Higit sa kaya namin hiningi na bisita today, Lord, yung kaya nang gawin ngayong araw na to. Naniniwala kami. Inaki namin yan today. In the name of Jesus, kayo din po kay Lord, kay Brother Delio. Dahil isa din siyang frontliner, Lord. Lord, we pray today, kayo din, Lord, kung swab test din na, may swab test din sila. Lord, gayon din yung mga katrabaho sa munisipyo, Lord, in the name of Jesus. Gayon din po ang dalangin po namin. Lord, first, Lord, yung maging negative yung result. Then second, Lord, yung COVID-free, Lord, lahat. Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Gayon din po, Lord, yung mga kapatiran po namin na nasa malayo. Lord, yung mga nalulumbay dahil hindi po sila makapunta ng gawain ninyo, Lord. Kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng kaaliwan, ng kagalakan, Panginoon, ngayong umagang ito. Dahil hindi sila makapunta dahil, Lord, napakadayo nila. At lalo ngayon, tumitindi ko, Lord, yung quarantine po namin. Ang dalangin po namin, Lord, yung mga mensahe na naririnig po nila, patuloy kayo po magturo, kayo po magpaalala, Espiritu pa lang ngayong araw na ito. Hinihiling po namin aming Ama ang iyong biyaya, ang iyong pag-ibig, Panginoong Yesus, at ang pagsama mo, Espiritong Banal, ay sumami sa maghapon, sa buong linggo na to, magpakailanman, lahat po magsabi ng Amen.